Low washer fluid. Yan. Guys, sa mga naka-Montero Gen 3, familiar yung site na yan. Yung error message na yan sa Montero. So, ibig sabihin, yung washer fluid mo, supposedly, ay mababa na yung level. Pero, it's actually a sensor problem na, kasi this is a 2018 model, 2019 release. So, yun, ilang taon na siya ngayon, 2025 na, di ba? Yan. Nung unang lumabas yung error na yan, literal pa, talagang low yung washer fluid. Yun. So, pag sinalinan mo ng tubig, o kaya ng washer, ang tawag dyan, yung mga washer fluids na ako actually ginagamit ko lang ay distilled water. Yan. So far, walang problema kahit distilled water lang. Basta distilled wag tap water, wag mineral water. Yan. Nung una, lumabas yan right after na ng warranty, after ng 3 taon. So, hindi ko na maibalik sa kasa. Kahit nasa kasa pa ako actually nagpa last PMS after nung 3 years. Tapos eventually, dinala natin sa malaking shops like Motec. Yan. So, yan. Hindi naman crucial kasi ang washer fluid. Hindi yan nakaka-apekto sa mechanical or sa electrical na sasakyan. Yan, di ba? So, this is yung mga Gen 3 na models ay 2015 or 2016 if I'm not mistaken. Tapos hanggang 2019. Tama ba? 2020 yata ay Gen 3.5 na. Anyways, yung mga current na models ngayon, 2021, ganyan hanggang 2025, Gen 3.5 yan ng Montero. So, facelifted siya kaya 3.5 hindi Gen 4. Yan. So, since hindi nga siya critical, hindi siya crucial, nakakairita lang actually kapag nagmamaneho ka, may nakaganyang error message nga naman sa'yo. So, kung hindi ka familiar, magugulat ka din. So, ang gagawin natin, ang alam ko kasi sa kasa lang nabibili yan yung sensor niyan. It's a sensor problem na sa washer fluid. So, ang gagawin nating fix is tatanggalin na natin mismo yung sensor dun sa water tank niya and ipapakita natin sa inyo ngayon paano siya ginagawa. Okay? Yan. So, nasaan ba yung sensor ng ng washer fluid tank? Hindi mo na actually kailangan buksan yung hood. Nandito lang yan. Nandito yung water tank. Dito sa area na to, nandyan din yung sensor. So, we have to remove this para may angat natin tong fender liner. Yan. Tanggalin muna natin ha. Yan, natanggal na natin yung 3 screws. Tapos kailangan nyo na number 10 para matanggal. So, may ilaw ba? Ayan. Ayan siya. Yan yung sensor. Yan yung water tank, yung kulay puti. Washer water tank. Tapos, aray ko. Natin yung assistant. Yan yung washer sensor. Yan. Oh, alam niyo na. Yan yung tatanggalin. Okay? So, tatanggalin ko muna tapos tingnan natin kung mawawala yung yung error message na makulit sa loob. Okay? Yan guys, finally natanggal na natin. Ang hirap palang tanggalin. Ano kung papakita. So, papansin nyo, siningit ko tong flashlight para may ilaw siya doon sa loob kasi ang kipot tapos ang dilim. Ito na siya oh. Ayan, natanggal ko na siya. Ayun yung pinagkakabitan niya. Tapos ang sobrang, since ilang taon na tong unit, 5 years, 6 years. Itong part na to, ito yung pinakalock niya ito. Ito yung pinipindot ko ito. Sinungkit ko na siya na screwdriver na flat para umangat tapos para mahila. Yan. Tapos babalutan ko na siguro na electrical tape to. And then, bago natin gawin yan, tingnan muna natin sa loob kung nawala nga yung Yan guys, moment of truth. Start natin yung unit. Oh, ayan na, wala na. Hindi na siya lumalabas. Tama, nawala na yung dito sa tuktok. Nawala na yung yellow na parang exclamation point na triangle. Di ba? Natanggal na natin. So that's how you do it na hindi siya actually fix. Tinanggal lang natin yung error message. Pero yun,
It's better than may nakakairitang error message na laging lumalabas doon. Diba? Pero, iwas gastos, yun ang mahalaga. Iwas sa toss gas. Okay guys, alam nyo na ha. Lalagyan ko na lang ng electrical tape yun, then isasara na natin. Thank you for watching. Kung nakakarating ka hanggang dito sa part na to, please like, follow, subscribe, share, whatever. Salamat po. God bless.